Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisinghan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkili kinawa sa pag-ibig ng iyong salita, na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ilang araw na po nating nasusubaybayan ang buhay ni Zacarias at Elizabeth. At sa araw na ito, ayon po kay San Lucas, siya po ay nanganak at nakigalak ang kanyang mga kapitbahay sa kanya. No? Nagmarites na agad yung mga kapitbahay. Nanganak na kay matanda. Ano ang pangalan ng bata? Ang pangalan ng bata ay Juan. Pero dahil po sinabi ito ng kanyang ina, hindi agad naniwala yung mga kapitbahay sapagkat traditionally, nung panahon ng ating Panginoon, ang mga ama ang nagpapangalan sa mga bata. Kaya po tinanong nung mga kamag-anak nila si Zacarias, ano ang pangalan ng bata? Ang pangalan ng bata ay Juan at saka po siya nakapagsalita. No, para bagang naputol ang sumpa sa kanila sapagkat may ipinanganak na sanggol. Pero may tanong po ang mga marites na kapitbahay. Ang tanong po nila, magiging ano nga kaya ang batang ito? Magiging ano nga kaya ang batang ito? Hindi ba mga kapatid, kapag meron tayong mga kapamilya na mga maliliit pa, pagka po meron tayong mga bata sa bahay, bata sa pamilya, minsan nag-iisip tayo, magiging ano nga kaya itong mga batang ito? Kami po sa bahay, mga kapatid, meron po akong 2 pamangkin. Minsan iniisip ko, ano kaya magiging sila kapag sila'y lumaki na? Marami pong pwedeng pangarapin ang mga bata sa kasalukuyang panahon. Marami po ang namimili ng mga propesyon, kamukha po ng pagiging engineer, pagiging doktor, pagiging accountant, pagiging teacher, pagiging successful sa corporate life. Marami pong option. Pero ang tanong po dito, magiging ano nga ba talaga tayo? Kung makikita niyo po mga kapatid, minsan yung mga pangarap natin natutupad, minsan hindi. Nung ako po'y maliit na bata, talaga po ang hilig ko na at gusto ko na ay magpari. Kaya po noon pong maliit na bata ako, nagmimisa-misahan ako, ang gamit kong ostya ay Marie. Alam niyo po ba yung Marie? Yung biskwit? Pagkatapos po ang alak ko ay Coke. At yung mga kalaro ko, ang kampana nila ay lata ng Skyflakes. Maraming nagsisimbang kalaro kasi gusto nila ng Coke at saka ng Marie. Pero mga kapatid, noon pong ako ay medyo nagkaisip, naging mature na ng konti, na iba yung hilig ko. Iniisip ko, gusto kong maging doktor. Kaya po ang nangyari, meron po akong dati nakitang microscope sa National Bookstore. Plastic po, pang bata lang. Pero gustong-gusto ko yun. Kaya po ang ginawa ko po mga kapatid, pinilit ko yung nanay ko na bilan ako. Binila naman po ako. At nung nabilan po ako, lahat ng mapulot ko sa lupa, nilalagay ko po ron, tinitingnan ko.
Gustong-gusto ko ng science. But eventually, after several years, ang ipinagkaloob po sa akin ng Panginoon, bagamat hindi po ako karapat-dapat itong aking bokasyon, kaya po nandito tayong lahat. Mga kapatid, may mga pangarap na natutupad, may mga pangarap din naman na hindi natutupad dahil mas pinili ng iba na maging praktikal sa buhay, masuportahan ng pamilya, maitaguyod ang mga dapat itaguyod. Pero gayon pa man mga kapatid, kahit na maging ano tayo, ngayong tayo mga adults na, meron pong tawag sa atin. Meron pong bagay kung saan tayo tinatawag. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin na ang ipinangalan sa batang anak ni Elizabeth ay Juan. Sa Hebreo po, ang ibig sabihin ng Juan ay God shows His favor. Pinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob. At doon tayo inaanyayahan mga kapatid na kahit ano paman ang ating trabaho, propesyon, kalagayan sa buhay, maging pagpapala tayo sa iba. Na kapag nakita nila tayo, ang sasabihin nila, salamat sa Diyos at nandito ka. Hindi yung sasabihin nila, naku Diyos ko, nandito na naman siya. Sana kapag nakita tayo, ang mararamdaman nila ay tuwa. Ang mararamdaman nila ay pagpapala. Ang mararamdaman nila ay tulong at kabanalan. Doon po tayo inaanyayahang maging lahat tayo. Bagamat tayo mga imperfect na mga tao, sa sariling paraan natin, unti-unti, maging daan tayo na maipakita natin ang pagpapala ng Diyos sa iba. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa, narinig po natin na darating ang Mesiyas at meron siyang lilinisin at dadalisayin. Merong paglilinis, merong pagdadalisay. Sa mga banyo po natin, sa bahay, meron po tayo minsang nakalagay sa isang sulok. May bato ba kayo sa banyo? May bato kayo sa banyo? Aanin po yung bato? Panghilod, pangtanggal ng libag, pantanggal ng banil, kahit mamula yung balat mo, presko pakiramdam mo pag natanggal mo na lahat yan. Sa atin pong unang pagbasa, may binanggit na matapang na sabon. Aanin mo yung matapang na sabon. Kung ikaw ay merong mga bagay na nasa katawan mong kumakati na hindi naman dapat nandyan, ano po ang gamot? Matapang na sabon. Kahit mahapdi, kahit minsan masakit, kahit nakatutuyo ng balat, tsak pagkatapos mong maglagay niyan, mananariwa uli ang iyong balat. At yun po ang gagawin ng Mesiyas. Meron pong pagdadalisay, meron pong judgment. Pero hindi po doom and gloom lahat mga kapatid, sapagkat sinabi sa atin ni Malakias na bago tayo husgahan ng Diyos, may darating na propeta. Ato po, sino po yung propeta? Si Elias. At ihahanda niya ang daraanan ng Panginoon. Si Elias ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. At tayo mga kapatid na inaanyayahan na maging pagpapala kamukha ni Juan Bautista ang makakatulong para sa isa't isa na ihanda ang sarili bago ang paghuhukom. Bago tayo husgahan ng Diyos, ang hinihiling sa atin, ipakita natin yung pagpapala niya sa iba para magbalik loob sila. Mga kapatid, natutupad ba natin itong pangarap na ito ng Diyos para sa atin na maging pagpapala sa iba? Ngayon po mga kapatid, paparating na ang Pasko. Kailan ba? Bukas. Bukas ng 4 p.m. ay Vespers na ng Pasko. Kaya po mga kapatid, bukod po sa mga ibibigay nating regalo na ibabalot natin, pagsikapan natin na tayo mismo ang maging sanhi ng pagpapala. Tayo mismo ang maging sanhi ng tuwa at kaligayahan ng iba. Tayo mismo ang sanhi ng pag-akay sa kanila papunta sa Diyos. At sana masabi ng mga tao sa paligid natin at ng mga kakilala natin, natupad ang pangako ng Diyos. Nakita ko siya sa pamamagitan ng aking kapatid. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buong pagtitiwala tayong manalangin sa mapagpalang Diyos. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Maihatid nawa ng simbahan at ng mga pinuno ng pamahalaan ang kagalakang dulot ng pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ikarangal nawa ang katawagang Kristiyano sa pagsasabuhay ng mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sama-sama nawang mabuklod ang mga mumunting pamayanang Kristiyano patungo kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Mapalakas nawa ang loob ng mga may sakit ng mga panalangin at ng pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Maibahagi nawa sa kapwa ang kabutihang loob at pagpapala ng Diyos habang tayo'y naghahanda sa pagsalubong kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Patuloyin nawa ng mga yumao sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagpala, puspusin nawa kami ng diwa ni Juan Bautista habang naghahanda kami sa pagdating ni Jesucristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through goodness we have received the bread we offer, the fruit of the earth and work of human hands. This will become for us the bread of life.
Blessed are you, God of all creation, for through goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. This will become for us our spiritual drink. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos sawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkaitinuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng mga
sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagsawakay ko sa katawan sa dugo ng Panginoon Kristo, tagapinawan sa pagkinabang ng buhay na walang hanggan. Pakikinabang sa katawan ng Panginoon Kristo, yung mga dulo na pumukom at parusa sa kasalanan ko, alangan sa dakilang pag-ibig na waya kamatagang mo sa akin at kaloob mong lunas. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.